Okay, buksan natin ang ating mga Biblia sa Romans chapter 3, verse number Romans chapter 3. Ang pag-usapan natin ngayon ay patungkol sa comparison, kung ano ba ang Hudyo at Hintil. So, napag-usapan natin to nung mga nakaraang buwan. Tuloy lang natin. So, basahin ko muna, Verse 1. What advantage then hath the Jew, or what profit is there of circumcision? Much every way, chiefly because that unto them were committed the oracles of God. For what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect? God forbid. Yea, let God be true, but every man a liar. As it is written, Thou mightest be justified in thy sayings, and mightest overcome when thou art judged. Verse 5. But if our unrighteousness commend the righteousness of God, what shall we say? Is God unrighteous who taketh vengeance? I speak as a man. Verse 6. God forbid. For then how shall God judge the world? For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory, why yet am I also judged as a sinner? Good morning po. Verse 8. And not rather as we be slanderous reported, and some affirm that we say, Let us do evil, that good may come, whose damnation is just. Verse 9. What then? Are we better than they? No, in no wise, for we have before proved, both Jews and Gentiles, that they are all under sin. As it is written, there is none righteous, no, not one. Verse 11, there is none that seeketh, verse 11, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Verse 12, they are all gone out of the way, they are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Their throat is an open sepulchre, with their tongues they have used deceit. The poison of asps is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace have they not known. There is no fear of God before their eyes. Now we know what things soever the law saith, it is saith to them that who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Verse number 20. Therefore, by the deeds of the law there shall be no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe. For there is no difference. Verse 23, For all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God. Verse 26, To declare, I say, at this time His righteousness, that He might be just, and the justifier of him which believeth in Jesus. Verse 27, Where is the boasting then? It is excluded. By what law? Of works? Nay, but by the law of faith. Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Is he the God of the Jews only? Is he not also of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also. Seeing it is one God which shall justify the circumcision by faith, and uncircumcision through faith. Do we then make void of the law through faith? God forbid. Yea, we establish the law. There are three things, kung hindi man three ay
Yes, more than 3. Pero basic na outline dito sa buong chapter na ito is first is the privilege of the Jew. Verses 1 to 8. Ano ang ibig sabihin ng privilege? Sa Tagalog ay pribilehiyo. Kasi dati sila po sa wala pa si Kristo namatay sa krus, sa lumang tipan pa, ang plano ng Diyos ay itayo ang kaharian niya dito sa lupa. And Abraham is their father, the father of circumcision. God promised Abraham a land, a seed, a blessing, a nation, and of course a blessing. Siya yung kumbaga unang sinabihan nun, at siya yung father of the nation of Israel. Ang anak na promised seed ay hindi si Ishmael, kundi si Isaac. Kaninong anak? Kay Sarah. Then si Isaac, nagkaroon siya ng dalawang lalaki, si Jacob at saka si Esau. Hindi si Esau ang promised seed, kundi si Jacob, yung bunso. Si Jacob naman, nagkaroon siya ng lalaking anak na 12, isang babae. At itong 12 na ito ay sila yung foundation ng bansang Israel. At dito si Jesus Christ line sa tribe ni Judah. So ang anak ni Isaac na si Judah, doon galing si Jesus Christ. Kaya tingnan niyo po sa Matthew chapter 1 verse 1, the generation of Jesus Christ, the son of Abraham, the son of, pakibasa nga po, Matthew chapter 1 verse 1. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Kristo, na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Yon. I-jump to verse number, number 3. 3. Mula kay Abraham hanggang kay Haring David. Unahin yung verse number 2, sir. Abraham bigat. Abraham hanggang kay Haring David. Sa verse 2 muna. Si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob, ang ama ni Judah. Okay. Verse 3. At ng kanyang mga kapatid. Okay. Verse 3. Naging anak naman ni Judah kay Tamar, sina Fares at Sarah. Okay. Okay na po. So, kuha niyo po si Judas. Hindi yan si Judas Iscariot. Another name of Judah. Okay? Parang Jeremy. Sa Old Testament, Jeremiah. So, there are changes sa name. Parang tayo, Limuel. Lim, or something like ako, Randy. May Ran, or depende yan. Kung paano ito. Halimbawa, dalawang name mo, di ba? John, Mark Angelo. Pwedeng si Angelo, pwedeng si Mark. Depende. So, that is Judah. So, that is a proof that Jesus is line of Jesus Christ through Judah. So, siya po ang, anong nabasa natin? Romans chapter 3, whole chapter. Ano nga yung verses 1 to 8? Pribilehiyo ng bayan ng Israel na sila po ay advantage sa kanila dahil nasa kanila yung salita ng Diyos. No? Look at verse number, Romans chapter 3, back to verse number 2. Pakibasa nga po sa Tagalog. Napakarami. Una sa lahat, ang mga Hudyo ang pinagkatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos. So, klarong-klaro. Sa pagpahayag ng Diyos sa Exodus 20, pabasa nga po, verse number 1. Siya yung isa sa mga itinalaga ng Diyos ng mga salita niya, of course, in the form of 10 Commandments. At itong mga salita na ito ay hindi ito sinasabi para sa bayan ng mga hintil, kundi meron talaga siyang specific na pagbigyan ito through Moses. In verse number 1, and God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Sino ba sila? He is talking about the nation. So, through one man Moses, sinabi niya, ako ang Diyos na nag-alis sa inyo sa bansang Ehipto. Hindi naman tayo yun. Israel ang pinag-usapan. These are the list ng mga 10 commandments. Of course, nandyan na yung unang commandment, thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee graven image, or any likeness of anything that is heaven above, or that is in the earth beneath,
or that is in the water under the earth. Kung titingnan nyo po, verse number 8, tingnan nyo po, remember the Sabbath day to keep it holy. So, isa sa mga Sabbath keeper is the Jews. Kanya ba? Sila yung Sabbath keeper, even until now. Kung pupunta ka sa Israel, kung Sabado, whole day silang walang work. And ang kanilang trabaho, basa-basa lang sila ng Torah, Books of Moses. Tapos ikaw naman na hindi Hudyo, ikaw ang tagaluto. Hindi naman ikaw, kumbaga kasali sa dugo nila. So ganon sila. I mean, they knew what is in the words of God. Alam nila yon. Dahil una, alam nila na may Diyos sila. Diyos ni Abraham, Diyos ni Moises, Diyos ni Isaac, Diyos ni David. Alam nila yon. Kilala nila. Kaya advantage talaga nila sa kanilang part dito. Yun yung unang point. 1 to 8 is the advantage of the Jew. Ang problema sa kanila, alam nila, pero hindi nila sinusunod. Look at Romans chapter 2, verse number 17 hanggang 23. Sino magbasa? 17 hanggang 23. 17. Ngunit kung ikaw na may taglay ng pangalan ng Diyos at nasasanig sa kautusan at nagmamapuri sa Diyos, 18, at sumasakayon sa mga at nakakaalam ng kanyang kalooban at sumasakayon sa mga bagay na magagaling, palibasa'y tinuruan ka ng kautusan, 19, at nakakatiwala ka na ikaw ay tadaakay ng mga bulag, ilaw ng mga nasa kanila. Hanggang 23 po. 20. Tagasabay sa mga di nakakaalam, guro ng mga bata na sa kautusan ay mayroon kang anyo, pagkamilala at ng katotohanan. 21. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ng iyong sarili. Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw, ay nagnanakaw ka. 22. Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalunya, ay nangangalunya ka. Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan, ay nananakawan mo ang mga templo. 23. Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan, ay niwawalan mo ng puri ang Diyos. Okay na ang 23. Ibig sabihin, kung isa-summarize mo yan, sila ay hindi naging maayos ang buhay nila kahit malapit sila sa Diyos. Sila patuloy ang lumabag sa mga nasa kanila. Halimbawa, tayo nag-Bible study. Si Sir Limuel through the command ng headquarters. Walang ibang opisina sa buong Pilipinas na nag-Bible study, kung aking pagkakaalam, na talagang nationwide, wala pa akong nakita. Mag-research kayo. Sa buong Pilipinas, hindi ko alam sa ibang company. Wala pa akong ibang company na nationwide mag-Bible study bago magtrabaho. Ito lang ang Rusi. Kasi way back 2003 or 4, something like that, nagtrabaho din ako, mga almost 2 months. Pero yun nga, hindi na ako tumuloy dahil pinabalik ako ng maestro. Maestro ko dati, teacher ako. Or bumalik ako doon. So, ibig sabihin, malapit nawa sana kayo na una-una ang kaalaman nyo sa Panginoon nandun. Pero ganon ang nangyari. Minsan sa buhay natin na tayo pa ang malapit sa Diyos. Tayo pa ang may alam sa salita ng Diyos, pero tayo pa ang sumusuway kung anong sinabi ng Diyos. Bakit po? Kaya nga sa mga Hudyo, sila sana yung advantage nila yon, pribilehiyo na sana nila yon, pero the name of God is blasphemed. Romans 2:24, among the Gentiles through you, as it is written. As it is written. Kung anong nasulat, ay hindi kayo sumunod. Verse number 25, For circumcision verily profiteth nothing if thou keep the law. But if thou be a breaker of the law, thy circumcision is made uncircumcision. Para na lang hindi ka na Hudyo tuloy. Dahil sila na mga hindi sana mga Hudyo, sila pa ang gumagawa, sabi ng verse 26, Therefore, the uncircumcision keep the righteousness of the law, shall not his uncircumcision counted for circumcision? Buwan niyo po ang reasoning ng Panginoon dito.
Ibig sabihin, sila sanang hindi ko binigyan ng salita ng Diyos. Kayo sana yung bansa na mag-ilaw para sa mga hintil. Kayo pa ang nagdilim. Sila tuloy na mga hindi nabigyan, sila pa ang gumagawa. O, paano po? Ganon ang reason. So, the privilege was very, very great para sa mga Hudyo, the nation chosen by God in the Old Testament. Kaya makita nyo po that the advantage of the circumcision in Romans chapter 3 verses 1 to 8, binasa natin kanina, dahil ang oracles ng Diyos, ibig sabihin ng another term ng Bible is oracle. The oracles of God, the words of God. Nasa kanila yon, binigay ng Panginoon, at binigyan pa nga ng Panginoon ng assurance sila na ang Diyos ay totoo, hindi nagsisinungaling. Di ba? Banasa natin yon. Let God be true, every man a liar. At nakita natin na ang offer ng Diyos sa kanila ay hindi nila tinanggap. Ano yung offer ng Diyos sa kanila? Ang offer ng Diyos sa kanila ay yung hari at yung katwiran ng hari. Ang tanong, tinanggap ba nila si Kristo Jesus? We know already. Kahit hindi tayo pupuntahan, may cross. The cross is the message na hindi nila tinatanggap. Si Pilate the governor, hinarap si Kristo. Sinabi niya, I find no fault in this man. Pero anong sinabi ng mga Hudyo? Crucify him. Crucify him. Ang ibig sabihin, dahil sa pag-reject sa king nila, there was no promise to be established ngayon. Bagkus sa atin ngayon ang spotlight. Tayo ng mga Gentile individual, everywhere sa lupang ito na tinutungtungan natin, ang Diyos mismo ay nagpadala ng messenger whose name is Apostle Paul. Kasi tayo mga hintil, hindi lang ibig sabihin na nasa atin ang spotlight, okay tayo. No, may problema din tayo sa kasalanan. Kaya ang three outline of Romans chapter 3, number 1 is the privilege of the Jew, pribilehiyo ng Hudyo. Number 2 is the problem of sin. Letter P pa rin yun, the problem of sin. Romans chapter 3, verse 9 to 20. Yun ang binasa ko kanina, the whole chapter. Dahil ang mismong mga Hudyo na prove ni Apostle Paul according sa kanilang ginagawa na hindi talaga sila lulusot sa kanilang mag-excuse sila na wala kaming kasalanan. No, lahat ay makasalanan. No? Sabi ng Bible kanina, verse 9, kung titingnan niyo sa verse 9, Tagalog, pakibasa nga po. Lahat ay makasalanan. Anong sabi po? Chapter 3. Verse 9. Romans. Walang matuwid. Chapter 9. Ano nga? Tayo bang mga Hudyo ay nagtala lamang sa mga hintil? Hindi. Sapagkat napatunayan namin na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan ang lahat ng tao. Tama. Maging Hudyo o Griego. Griego. So, ang ibig sabihin doon, mga kapatid, tayo ng mga hintil, hintil, of course, wala na, kumbaga, hindi natin inilagay ang ating sarili na tayo yung sinabihan sa mga lahat ng sinabi ng Diyos sa lumang tipan, sila sana. Problema, may promise ng Panginoon through the prophets na may parating na hari. Unto us a child is born, unto us a son is given. Pagdating ni Kristo, nandun na. Sabi nga ng anghel, blessed is he that is born, di ba? Nandun ang mga shepherd. At sinabi ng anghel kay Gabriel, pangalanan mo siyang Jesus kasi ililigtas niya ang iyang kanyang bayan mula sa kasalanan. Of course, may kasalanan itong mga Hudyo. At bago sila papasok sa karian, marami silang dapat na gagawin. Kasi hindi naman sa pagparaan na maniwala lang sila. There is a certain works for repentance na gagawin nila. Repentance talaga na talikuran nila yung maling gawa nila, dahil sa kanilang pagpatay ng kanilang mga propeta at ayaw tumanggap kung ano ang sinabi ng mga propeta sa ninuno nila dati. So, ang ibig sabihin, itong problema ng mga Hudyo na dating maganda na sana, hindi nila tinanggap yung maganda, kaya sila ay nagiging makasalanan. Of course, tayo mga hintil, tayo ay walang Diyos. Look at Ephesians chapter 2, Ephesians chapter 2. Tayo din ay makasalanan. According sa pag-describe ng Bible sa Ephesians 2, Brad. Pasok, Brad.
Sabi ng verse 11, "Wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands, that at the time ye were without Christ." Kuha niyo po. Kuha niyo po ang description. Ang Hudyo, hindi tinanggap yung Kristo nila. Tayo din, outside kay Kristo. So both are sinners. The problem sa mankind, Hudyo at Hintil, mo na general na race sa tao. Hudyo ka man, non-Israeli ka man, or Israel ka man. So dalawa lang classes ng buong mundo. So kung non-Israeli, of course, Filipino, Amerikano, Hapon, whatever, kung non-Israeli. At lalo na kung hindi linya ni Isaac. Kanya po, that's the promised seed, the promised line. Kaya tayo ng mga Hintil, we are without Christ, outside ni Kristo, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope, walang pag-asa. Pero ang ganda nila, kasi may pag-asa sila, ang hari nila, nakita nila, nangaral, pinakilala ang sarili at makapangyari ang hari. Kaya nga, the signs, wonders, and miracles na ginawa ng hari, yung bulag, pinakita, si Lazaro patay, ipinabuhay uli. Lahat ng may mga sakit, pinagaling. Ano yung tawag doon? Yun yung signs ng kingdom. Ipinapaliwanag ni Moises nung sa panahon na siya pinadala ng Diyos sa Ehipto, "Lord, ipapadala mo ako doon." Paano sila maniwala sa akin? O anong ginawa ng Diyos? Signs, wonders, and miracles. Because the Bible says the Jew require a sign. Ibig sabihin, hindi maniwala ang Hudyo kung walang mga bagay na ipakita mo na kababalaghan, extraordinary kumbaga. But the Gentiles seek after wisdom. Kaya maraming mga philosophers, di ba? Mga Gentile philosophers. Dahil they are just want to hear new things, that is parang reasoning. Gusto yung mga Hintil, reasoning. Ayaw niya yung mga magic na, or sa term pareho, okay, napagaling mo yung tao, o ano ngayon? O, yung Hintil, hindi kayo appealing yun. Kaya po, ang appealing sa Hintil is yung wisdom. Kaya nga mga Acts period, sinong kalaban ni Paul? Yung mga philosophers, yung mga Athenians. Sa Acts 17, nakita mo yun sa Acts 17 na ang kausap niya mga wise person. Na hindi lang sila pulubi na walang trabaho. No, they are wise. They rule. They are senators. They are, kamantay ang democracy sa Pilipinas. Form yun doon sa Rome, doon sa Athens. May mga senators doon, may mga tao doon na mga very brilliant man na mag-isip, no? So, yun ang mga Hintil. Pero ang mga Hudyo, hindi. Gusto namin na talagang anything na extraordinary. Makalipat ka dyan ba? Kaya mo bang, kuhan mo? Ganun ang Hudyo. Kaya si Moises, nung pumunta siya sa harap ni Pero, ipaalis nyo ang bayan ko, sabi ng Diyos, kasi gusto niyang maglingkod. Let my people go. Anong ginawa ng Panginoon? Yung baston niya, yung rod niya, naging ahas. Kaya po, madami. Hanggang sobrang dami. May mga palaka. Ano ba yun? Ayaw ni Moises, ayaw ng Paraon ayaw ng hari ng Ehipto. So maraming mga kababalaghan nangyari. Kaya po, 10 plagues pa ngayon sa Bible. 10 plagues. So ganon din bilang Kristo, na haharap sa kanyang bayan at magsabing, "Ako ang hari," at wala kang maipakita na anything, hindi ka mapaniwalaan. Ang problema, napakita na nga nila lahat. Isa pa ngang greatest thing na sinabi ng Diyos, na the only thing that I can give you a great sign is, for as Jonah as 3 days in the whale's belly, so as the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So, ang sabihin, bago siya magiging hari ng Hudyo, meron siyang mga signs, wonders, and miracles. Kaya Matthew, Mark, Luke, and John na libro, puno ng mga milagro. Listahan ng milagro. Kita mo, the least miracles of Christ nandyan sa Matthew, Mark, Luke, and John. Bakit? Yung mga Hudyo sana, ma-reach out niya. Pero wala talaga. The greatest sign sana ay mabuhay siyang muli. Pinakita na niya kay Lazaro. No? Tao sa nga Hudyo, kababalaghan yun. Kaya marami namang naniwala sa kanya. Pero hindi pa rin nila i-confess. No? Ayaw nilang i-confess na si Jesus ay King.
Yes, sabi ng John chapter 12, look at, very important kasi yung confession ng mga Hudyo na Jesus is their Messiah. Problem is, they are afraid of the Pharisee and the Sadducees. Verse number 42. Look at, sino magbasa sa Tagalog? Verse 42. 42. Gayunman, marami rin pinuno ang mga Hudyo ang nanalig sa kanya. Subalit hindi nila naipahayag ito dahil sa takot sa mga Pariseo. Ano? Klaro no? Hindi nila i-confess dahil takot. Verse number 43, ang reason, because Mas ginusto nilang kalugdan sila ng tao kaysa kalugdan sila ng Diyos. yan ang problema ng Hudyo. Pribilehiyo na sana si kanila, ayaw nilang kalugdan ng Diyos. Diyos anak, pumunta na sa kanila, hari nila, ayaw nila. O kaya tingnan niyo po, John chapter 8, verse number 40. John chapter 8, verse 40. Sino ba talaga ang nag-influence sa kanila? Bakit sila may pribilehiyo na sana? Bakit? Pangalawang point ng Romans chapter 3, may kasalanan silang bitbit sa puso nila dahil merong nag-udyok sa kanila in verse number 42, 43, and 44. Pakibasa nga po. 42, Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, inibig sana ninyo ako, sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi sinugo niya ako. 43, bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw niyong tanggapin ang itinuturo ko? 44, ang dyablo ang inyong ama, at ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noon pa man ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling, sapagkat siya'y talagang sinungaling, at siya ang ama ng kasinungalingan. Klaro. Sino ang nag-udyok? Ang dyablo. Big sabihin pala, pribilehiyo na sana nila na ang salita ng Diyos, itong si Kristo nga Misaya nila, mapasa kanila na lahat ang promise ng Panginoon sa lumang tipan. Tinanggap po ba nila? Hindi. Nireject nila yung offer ng Panginoon kasi may umuudyok sa kanila, yung ama nila sa puso. Hindi naman lahat ng Hudyo ang hindi nanimpalataya, gaya na sinabi mo. May iba takot lang. Of course, may iba naman na talagang bold na bold. Sumama bilang disipulo ni Kristo. At si Pedro yon. Pero sa kahantungan na malapit na si Kristong ipako, dininay pa niya. Kaya tumilaok yung manok. Big sabihin, sa 12 na apostoles, isa ang Judas, isa pa ang nag-deny. Of course, si John the Beloved, yung nagsulat ng Juan, siya yung hindi talaga umalis sa tagiliran or sa side ni Kristo, even until sa kanyang kamatayan. No? Siya ang palaging nandoon. Pero si Pedro na disipulo, of course, nagsisi naman din siya doon. Mali yung ginawa niya. Kasi yung kanyang kaluluwa ay talagang hindi maganda ang kahiyatnan kung hindi siya ayos sa buhay niya. So mga kapatid, ulitin natin bilang Hudyo, para sila maligtas sa lumang tipan, ay sila'y tumatanggap dapat sa Misaya. At i-confess nila na ayan ay King namin. Okay? Then with their following their deeds. Kaya po, wala pong DBR doon. Kasi buhay na buhay pa si Kristo. Amen? Gaya na ating pagkumpara natin na isang Hudyo lumapit kay Kristo, Luke chapter 18, humingi ng advice, paano ba maangkin niya ang buhay na walang hanggan. Of course, hindi pa namatay ang hari, hindi namatay ang kanilang Misaya. Ang kaniyang sagot, very straight mga kapatid. Romans chapter 18 verse 18. Basahin ko po. Pakinggan niyo po. And a certain ruler asked him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? And Jesus said unto him, Why callest thou me good? None is good save one that is God. Thou knowest the commandments. Hindi sabihin, thou knowest the DBR. Bro, John Mark, no? John Mark din ito eh. Mark Angelo pala, ibaliktad. MJ pala. Kuha mo, MA. Nakuha mo ang instruction, walang DBR. Walang sabi, ano bang sabi ng 1 Corinthians 15? Wala. Kasi buhay pa si Kristo. Ibig sabihin, ang instruction ng Panginoon very clear. Kung ikaw na Hudyo sa panahon na ito, you need to hear what the
Messiah will tell you. Bakit? Ang Messiah, subject pa siya. He is born under the law. Ibig sabihin, born of a woman under the law. Ibig sabihin, hindi siya nasilang sa New Testament. Nasilang siya during ang law system ay effective pa. Kaya susundin dapat kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, what set the commandments? Okay, sinunod ko na yan, sabi ng isang taong nagtanong. All this have I kept from my youth. Verse 21, na-shortcut ko na. Verse 22, now when Jesus heard this thing, He said unto him, yet lackest thou one thing. Dahil ang tinanong kasi niya, hari. Okay? The characteristic of the king is not selfish. Big sabihin, kung ikaw, alam mo na, pasado ka na sa Old Testament, mga kapatid, ang ating tinutumbok dito, kaharian ang gusto mo eh. At ako ang hari. Kanya po, hindi ito, ang tinitingnan ni Kristo, future. Kanya po, ang tinitingnan ni Kristo, future. So, ang kaharian, during the time ni Solomon, nakuha niyo po, during the time ni Solomon, Solomon is the only king sa Bible, as far as I know, kung meron man kayong alam, na sinuplayan niya lahat ng mga taong mag-alay. Kumbaga, that is a picture of not a selfish king. Hindi siya sasarili lang. Kung anong nasa kanya, offer niya. Sige, mag-offer tayo. Lahat ng mga, ang daming inihaw, ang daming kinatay doon ng mga sacrifice. Ibig sabihin doon, si Solomon is a picture of Jesus Christ during his millennial reign. Na siya mismo is not a selfish king. Ibig sabihin, lahat ng bagay na nasa kanya, pwedeng i-share niya. King will provide. So, ganun dapat ang manner ng hari na ito, ng mayaman ito. Do you want to inherit eternal life in my kingdom? Then sell. Bigta mo yung mga kan. Hindi man magamit yan ang kayamanan mo eh. Sa kaharian ko, hindi mo magamit yan. Ang aking manner is, mahal ko ang mga pobre. Will you also follow me? Diba? Come and follow me. Kanya po. Kasi hari siya. Pero gusto ba ng mayaman dito na ibenta niya ibenta niya, ari-arian niya, tapos ibamigay ang pera sa mga pobre? Hindi niya gusto. Ang sabihin doon, hindi mo makuha ang eternal life kung hindi mo sundin ako. Kanya po, very specific ang instruction. Dahil unang-una, pasado na siya sa Old Testament kasi I kept that. Mosaic law, I kept that even but binata pa ako from my youth. Pero may isa pang kulang ka. Ako hari, kaharap mo, di ba? Then benta mo. O wala man sinabi no, ako ang kaharap mo, hari, is alam mo na kaharian ang tukoy nito eh. What shall I do to inherit eternal life? Niya kingdom, king ng kaharap niya. Mga kapatid, hindi niya naangkin yung buhay na walang hanggan. Hindi natin alam kung anong story, kung bumalik ba siya. Kaya sabi ng verse 25, it is easier for a camel to go through a needle's eye for a rich man to enter into the kingdom of God. Kaya po, mahirap dahil hadlang niya ang kayamanan niya. Kaya balik tayo sa Romans chapter 3. So anong naging hadlang sa mga Hudyo? Ang hadlang sa mga Hudyo, maraming reason. At ang pinaka reason is yung kasalanan nila, inudyukan ng dyablo, at ayaw nilang tumanggap sa hari nila, kaya pinako nilang hari nila at walang kahariang nangyari sa kanila. Kaya may individual Hudyo na of course paparusahan sa kanilang ginawa. Pero yung mga individual Hudyos during the time of Christ, na niwala sila sa hari nila, of course hindi sila maparusahan. Pero nung namatay na si Kristo, nalibing at nabuhay namang muli, there was one man chosen by God to tell the good news sa ating mga tao ngayon. Hudyo ka man at hintil, pwede kang maligtas. Hindi na basihanan ang batas, kundi basihanan na ang death, burial, and resurrection. Anong reason ni Paul? Romans chapter 10. Mastery will always give us a fresh knowledge, no? Kasi sabi nga nila, repetition is one of the best teacher. I know, nabasa na natin to palagi, pero basahin natin uli. Sabi ng Romans chapter 10, verse number 1 to 5. Sino magbasa? Mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at itinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ng Israel. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Tama. Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ng tao, at nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan, hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. 4.
sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan, upang ituring na matuwid ng Diyos ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. 5. Ganito ang isinulat ni Moises tungkol sa pagiging matuwid batay sa kautusan. Ang tumutupad sa kautusan ay mabubuhay ayon. Yun. Sana ganun dapat kung buhay pa si Kristo. Yun ang sistema kay Moises. Pero tinapos na, siya na ang kahantungan sa batas. Tinapos niya ang system ng trabaho, kaya dapat ang epektibo na sila ay maligtas ay mananampalataya lang para matanggap ang katwiran at tanggapin nila yung mensahe nga si Kristo ay namatay, nalibing, nabuhay, namang muli dahil sila ay ignorante kung ano ba ang katwiran ng Diyos. Katwiran kasi ng Diyos to, hindi katwiran ng batas. Katwiran ng Diyos, ignorante sila at gusto nilang ipagpatuloy ang alam nila. Hindi dapat ipagpatuloy kasi hindi na ayon sa kalaman. Di ba sis, binasa mo, verse 2? Hindi na base sa kalaman kasi ang kalaman natin ngayon, namatay na si Kristo. Ibig sabihin, ang buhay na walang hanggan, Romans chapter 6 verse 23, pabasa nga po. Ang buhay na walang hanggan, hindi na po isabihin ni Kristo anong sabi ng batas. Ano ang sabi ng ibenta mo yung ganito? Hindi na po. Kundi, very clear po ang instruction ng Diyos sa Bagong Testamento. Verse 23, sino magbasa? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Yun, libreng kaloob. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Very clear ang instruction. Paano maangkin ang buhay na walang hanggan? Kaloob ng Diyos, regalo ng Diyos. For by grace are we saved through faith, not of ourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Dahil Christ is the end of the law. So, nung si Kristo namatay, nilibing, nabuhay ng muli, ang Hudyo, of course, sila yung kadahilanan, bakit panatay sa udyok ni Satanas, walang kahariang nangyari. Tayong mga hintil, may messenger nga si Apostle Paul na pinadala at inilantalad ni Paul, si Kristo namatay, nilibing, nabuhay ng muli, kapangyarihan ito para iligtas kayo. Para hindi na kayo masakop sa kasalanan kay Diablo at impyerno. Tanggapin niyo ang mensahe nga si Kristo namatay, nilibing, nabuhay na muli dahil dito ang mga hintil ay nagkaroon ng blessing. Tingnan niyo po. Look at Ephesians chapter 1, verse number chapter 2 verse number binasa ko na 11, di ba? Na ang mga hintil ay walang Diyos, walang pag-asa, pero pagdating sa verse 13, pakibasa nga po, verse 13. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo sa Diyos ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Yun, Kristo. hintil ang tinutukoy. Verse 14. 14. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan. Dahil ang mga Hudyo at ang mga hintil ay kanyang pinag-isa Yes. sa pamamagitan ng kanyang katawan. Amen. Pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Verse 16. 16. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, pinakasan niya ang kanilang alitan. Pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Yon. Dahil namatay si Kristo, may iisang katawan na nabuo. Ang tawag doon ay one creature or new creature. At siya na ngayon ang ulo nito. At tayong mga hintil at mga Hudyo, isa na tayo, malapit na tayo sa isa. Alam niyo po, Woted, si Goliath, kaaway ni David. Si Goliath, of course, hindi linya ng Israel. Nag-away sila dahil si Goliath gustong makipag-away sa Israel. Si David, to defend Israel, siya ang humarap kay Goliath. Mga kapatid, magkaaway sila. Meron silang middle wall of partition. Pero ngayon nga namatay na si Kristo, hindi na tayo magkaaway sa laman, kundi isa na tayo sa Espiritu ni Kristo. Ibig sabihin, Hudyo ka man or hintil, one tayo kay Kristo. Paano nangyari? Yung tanong mo ng nakaraang linggo, na tayo ay inilagay sa pamamagitan ng pagbautismo, na ang kasalanan natin, ang number 1, pribilehiyo ng Hudyo. Number 2, problema ng kasalanan na solve po sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, pagkalibing at pagkabuhay namang muli. At pangatlo, na number 3 sa Romans chapter 3 is the provision of salvation. Okay, number 1, the privilege of the Jew. Number 2, the problem of sin, the Jew and the Gentile. At walang anyone na makapagsabi na wala siyang kasalanan kasi guilty lahat. Hudyo ka man, hintil ka man, guilty lahat. Nasabi ko na ang resume ng Hudyo, nasabi ko na ang resume ng hintil. Ngayon,
Ang good news ay God provided a salvation. Ang salvation is Jesus Christ died and buried and rose again. At sabi nga ng Romans chapter 3 kanina, verse 24, that being justified freely by the redemption or through the redemption that is in Christ Jesus. Ibig sabihin, kahit makasalanan man ng Hudyo, kahit masalanan ng Hintil, hindi nakaabot sa kanyang standard sa panahon ngayon, God given us the free gift of salvation through the redemption that is in Christ Jesus. So, yun po, naging free sa atin because somebody made a propitiation. Alam mo yung propitiation? Ang propitiation is pangpalubag loob para hindi na maging galit. Na kumbaga, ikaw ang naka-offend sa Diyos, ikaw naka-offend, ako naka-offend kay Sir Limuel, meron siyang certain requirements. Sabi niya, Pastor Randy, yung si Michael, medyo na-open ako sa'yo. Halimbawa lang ito bigyan mo ako ng kanang litsong Senyor Pedro. Bago ako ma-okay. Oh. So, bago siya ma-okay, meron siyang certain requirement. Oh, parang ang Diyos Ama, may certain requirement bago mapalangit tayo, bago tanggapin tayo, bago mapa sa atin ang buhay na walang hanggan. Sabi ng certain requirement, wala na akong ibang requirement, just believe my Son. I will justify you. Look at Romans 26. In that same chapter, I say to declare at this time His righteousness, that He might be just and justifier of him which believeth in Jesus. Yun lang ang requirement niya. Just believe on the Son of God. Then ako nga God the Father, I will justify you. Siya yung work ng God the Father is justifier. Ano ang requirements niya? Propitiation. Ano ang propitiation na yun? Yung blood ni Jesus Christ. Yun ang kapalit. Na para maangkin natin ang kapayapaan, hindi nagalit ang Diyos, just believe on my Son. Ngayon, pag mayabang ba yun, bilang hintil na walang batas, at bilang Hudyong makasalanan, hindi tinanggap nila ang batas, or hindi nila tinanggap ang hari, is it boasting? Verse 27, where is the boasting then? Is it excluded by what law? Is it the law of works? Nay, by the law of faith. Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Kaya ngayon, pasalamat tayo. Hudyo man hintil, isa lang ang Diyos natin. Amen? Ngayon, ang ating pamumuhay naman, bilang tao sa mundong ito, habang tayo ay nandito sa lupa, mahalin natin ang Diyos at mahalin natin ang kapatid natin sa Diyos. No? Look at Philippians, 1 Thessalonians chapter 2. Kung hindi ako nagkamali, chapter 4 pala, chapter 4, verse number 1. Then, after that, chapter 4, verse number 9 and 10. Okay? 4:1. Okay, 4:1 po. Kaya nga, mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapakiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon, pamumuhay sang-ayon sa inyong natutuhan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Yun. So, yun yung una, sis. Ang ibig sabihin, kung kayo ay nagsasabing ligtas, paano maligtas ang hintil? Believe the death, burial, and resurrection of Christ. Yun yung redemption. Kayo po ba iligtas na? Amen. So kung kayo ligtas na, sabi nga niya, magpatuloy kayong, ano nga yung term na please God, yung pasayahin ng Diyos, ano nga yun? Maglakad na may, ano nga yung pagkatagalog dyan? Lumakad at magbigay Lugod. So, ang sabihin, kalugod-lugod ang buhay natin sa Diyos. Amen? Sa pagtrabaho natin dito sa Limuel, magiging si Mark Angelo, sunod ka kay boss. Hindi ka magmurmur. Kasi siya yung tinalaga ng Diyos, na boss siya. Hindi ikaw ang boss. Kanya po? So, kung siya ay mapasaya mo na din si Kristo. Ganon ang one punto. Tayong mga husband, kung mahal natin ang asawa natin, hindi tayo maghanap ng ibang asawa, para na rin nalugod ang Diyos sa atin. Kanya po, tayong mga asawang babae, kung tayo ay magpasakop sa inyong husband, nalugod na din ang Diyos. Kayo namang mga young people ka pa, no? Wala pa unmarried, sana mag-pray ka ng godly husband. No? Hindi yung walang Diyos. Dapat may Diyos din siya. So, kanya po, marami. Kung ikaw ay ligtas na at ang trabaho mo ay maglakad at bigyang lugod
sa harapan ng Diyos, hindi lang isang beses, kundi abound it more and more. Pangalawang application, verse 9 and 10. In the same chapter, pakibasa. Tungkol naman sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid, Yung sa kapatid naman. pananampalataya, hindi na kailangang paalalahanan pa kayo dahil itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-ibigan. Yon. Verse 10. At ito na nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa buong Macedonia. Gayunman, pinapakiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin pa ninyo ang inyong pag-ibig. Ibayuhin kasi malalim na Tagalog, sa English, padamihin pa. Huwag kayong mag-stop. Kung good work to ngayon, bukas tuloy nyo pa. Halimbawa, si brother nito, ginawa nila sa akin ito nung nakaraan, sinamahan nila ako. So, tinuloy pa rin nila. Ang tawag doon, good work more and more. Kanya po, hindi tayo nag-good work lang dahil baka may something kang interest, self-interest. No, hindi. Kundi gusto mong luguran ang Diyos, to please God. Pangalawa, gusto mong mapasaya ang iyong kapatid sa Panginoon. So, kanya po, ganon ang responsibilidad bilang ligtas na nampalataya na hintil sa panahon natin ngayon. Ayon sa Panginoon, mahalin natin ang Diyos mas higit sa lahat at mahalin natin ang kapatid. Gaya na din sa pagmamahal nating sarili. Yun o natin, no? So, may mga Hudyo man tayo or may hintil na kakilala or Hudyo, sila ay pangaralan natin ng gospel, ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas. After that, mahalin natin sila ayon sa utos ng Diyos. Amen? So, let us pray. Panginoong Diyos, salamat na binigyan niyo po kami ng instruction in this time. Lalo na sa Romans chapter 3, binasa namin na ang Hudyo ay malaki ang sa kanila ang pribilehiyo. Dahil sila mismo ang nasa kanila yung batas ni Moises, lahat na yon sa lumang tipan. Pero noong sa panahon, sa history, way back 2025, some man or even a certain man named Pilate asked question kung talaga bang tanggapin nila yung hari nila. So the Jews reject their king, and historically speaking, there is a cross. After the death of Christ, kingdom postponed. And now, in this time and age na namuhay kami is the time of the age of grace wherein the people na pinakausap niyo po ay even individual. Kahit Hudyo at Hintil, ay lahat ay makasalanan, may problema sa kasalanan. That's the second point, the problem of sin. All have sinned and come short of the glory of God, Jew and Gentile. And all of us needs that salvation freely given to us. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Once we believe on that finished work of Jesus Christ, the redemption that is made at Calvary, we have received that Holy Spirit. We are one in Christ, Jew and Gentile. And our responsibility is to love you, O Lord, with all our heart, with all our mind, with all our might. And also to love others as we love ourselves. And we also have to deal with our family, to love our families, and to share to them the Bible and the words of God. And also our colleagues, mga workmates dito sa Lucy, they will praying that they love each other and they work each other, they help each other in this local branch. We pray for the success of this branch and good health, safe travel sa lahat ng mga pupuntahan. And we pray also, Lord, sa whole days, sales and mga lahat ng mga gagawin. We pray also for our brothers and sisters sa church. Sa amin, be with us. Guide niyo po ang families namin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, God bless po everyone. Thank you for allowing us.